Ang sabi kasi mga kotsero, dapat na raw i-abolish ang NTF-ELCAC. Sino may sabi? Marunong pa kayo sa amin? Itong UN na to, minsan di nila alam lugar nila eh. Mais kayo dyan ha, UN ha. Wala kayong karapatan, diktahan kami kung ano yung gagawin namin sa governance. Itong sabi. Abolish the outdated NTF-ELCAC UN Special Rapporteur Khan. Yan ang sinabi ng UN Special Rapporteur. Alam nyo mga kotsero, in fairness, ang ating Marcos administration ay nakikipag-usap sa UN Rapporteur. Yung dati, yung previous administration mo ang hindi maganda ang history sa UN. yung previous administration, panahon ni Digong, ayaw niyang maipag-usap sa UN. Kasi lagi daw siya kino-question sa war on drugs. So at least ngayon medyo di ba nakakausap na, di ba? At least ngayon nakakausap na. Kaysa dati, wala nga. Ito sabi ng UN Special Rapporteur, guys. Narinig natin yung balita. NTF-ELCAC was established about 6 years ago in a different context. It is outdated. Outdated o hindi na napapanahon ang mandato ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Ito ang anti-insurgency agency ng gobyerno na nabuo sa pamamagitan ng Executive Order No. 70 ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2018. Ayon kay United Nations o UN Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression Irene Khan, hindi na ito aplikable lalo na nang sabihin ng kasalukuyang administrasyon na bubuksan muli ang peace talks o usapang pangkapayapaan sa komunistang grupo. Sa kanyang pagkikipag-usap niya sa civil society organizations, ginagamit ang NTF-ELCAC sa red tagging, terror tagging na paraan ng pagtawag sa mga tao o individual bilang taga-suporta o recruiter ng Communist Party of the Philippines, New People's Army o CPP-NPA. Bagamat iginiit umano ng pamahalaan na hindi polisiya sa bansa ang red tagging, may patunay. So, mga kotsero, bago tayo magpatuloy sa ating next topic, alam nyo na, magpapasalamat muna tayo sa ating mga kaibigan sa Sendwave, mga kotsero. So, ayan, kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na po kayo magpadala sa Pilipinas ng inyong mga remittances ng wala pong remittance fees gamit ang Sendwave. Download nyo lang yung app, gawa kayo ng account, ilagay nyo ba account details dyan. At pwede na kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ngayong promo code na Coach Jared, makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Yan, kaya gamitin na yung Sendwave for all of your remittance needs. Na nangyayari ito at mismong mga taong gobyerno ang gumagawa nito. Many of the victims have pointed their fingers at the state agency, the NTF-ELCAC, either as the culprit or the instigator, but also to the military, state security officials, senior government officials, and some media outlets linked to political figures. Sometimes the facts are online and not clearly identifiable. Kaya naman panawagan ito sa gobyerno ay i-abolish o buwagin na ang ahensyang ito. Hindi lang umano nito mareresolba ang issue ng red tagging, kundi magkaroon ng makabagong hakbang para sa pagsusulong ng kapayapaan. The abolition will allow for a more inclusive peacemaking platforms with participation of women peacemakers and communities as a women genuine peacemakers? What does that mean? of nation approach to peace. Sa kanyang pagbisita sa bansa, sinabi ni Khan na kabilang din sa kanyang natuklasan pagdating sa media freedom at kaligtasan ng mga mamamahayag. Ang pagpatay sa mga kasapi ng media ay isa sa nakakagulat na paraan upang supilin ang karapatan sa pamamahayag. Dagdag pa nito, maraming kaso ng media killing ang hanggang ngayon ay hindi pa rin nare-resolba. Dahil dito, nananatiling mapanganib umano ang Pilipinas para sa mga mamamahayag. Marami umano sa mga nangyaring karahasan laban sa media practitioners ay noong panahon ng nakaraang administrasyon. According to UNESCO, there are some 81 cases of killings of journalists that remain to be resolved. That is, they have not been investigated, prosecuted. Clearly, much more needs to be done to attack impunity.
Violence against journalists and human rights defenders, as we all know, was particularly high during the Duterte administration. Kaugnay ng findings na ito, kabilang din sa rekomendasyon ng UN official na gumawa ng pulisya ang pamahalaan laban sa red tagging. Hiniling din ito na magkaroon ng partikular na definisyon ng red tagging at magkaroon ng batas hinggil dito. I have encouraged the National Human Rights Commission to speed up CHR. its work that it is now doing to define red tagging and to propose a legislation. Una nang sinabi ng pamahalaan na may bagong mekanismong ipinatutupad ang kasalukuyang administrasyon para maingatan ang mga mamamahayag sa bansa. May mga nahuli at nakulong na rin sa mga suspect ng media killings at ang iba ay patuloy na nililitis. Inaasahang maglalabas ng kumpletong ulat ang UN Rapporteur kaugnay sa kanyang findings at rekomendasyon matapos ang mahigit 10 araw na pagbisita sa bansa. Dan Tiamento, UNTV, News and Yun. Yun ang sinabi ng UN Rapporteur. Journalist yun, BJ Cans. Ano yun? Yung binaril lang live. Journalist yun. Meron siyang radio station. Siya mismo may-ari ng radio station. Tapos, syempre, nila-live stream din niya radio station. Magkano? Makapagtayo nga ng radio station. Paano ba yun? Paano naisip ko? Pwede yun na, di ba? Hingi ako ng Kaso baka hindi ako bigyan ng prangkisa ni Martin. Kasi binabatikos ko siya. Ganon. Anyway. Makabili ka ng radio station. Pero anyway, so yun nga, meron siyang radio station na nasa bahay lang niya. At meron siyang franchise. Parang provincial radio station lang kasi yata yun. So, baka mabaril ako. Mahirap na, no? Anyway, so, meron siyang franchise for a radio station. At tapos nasa bahay lang yung radio station niya. Tapos may nagpanggap na daw, na magbibigay lang, may papa-announce daw na importante. Yun yung sinabi. 2 lalaki. Pagkabukas ng pinto, yun, binaril. Tapos kinuha yung kwintas. Yun. So, yun? Siguro, hindi natin alam. Baka. Pero na yun, may update na yun. Nahuli na yung lookout. Yung lookout ang nahuli. So, ngayon, dalawa yung nahuli. Isang lookout, tsaka yung driver ng getaway vehicle. Nahuli na sila. Tapos, ang hinahanap na lang yung gunman tsaka yung mastermind. 4 daw yun eh. 4 daw yung nagpatira eh. So, yun. So, yun ang nangyari doon. Siyempre, alam naman natin yung kay Percy Lapid kung saan ngayon nagtatago si Bantag, di ba? Siya yung siya yung principal suspect doon kay Percy Lapid eh. Yung kay Bantag. But anyway, so ito na nga. So ito yung ngayon yung sinabi ni UN Special Rapporteur na outdated na raw kasi si NTF-ELCAC, sabi niya. Iba daw ang konteksto noon, tsaka iba pa raw ang sistema noon. Ngayon daw meron ng peace negotiations. Yun. May peace negotiations raw kasi wala nang silbi ang NTF-ELCAC. Sabi niya. Mga kotsero, yung NTF-ELCAC naman, it doesn't exist for peace talks. It's not. Hindi yun ang primary goal niya. Ang primary goal ng NTF-ELCAC ay ibaba ang serbisyo ng mga iba't ibang ahensya doon sa mga lugar kung saan maraming NPA. Yun ang purpose nun. Yung localized peace talks, it's not part, it's part of the programs. It's part of the many programs. Pero localized peace talks yun. Hindi yung national level. And alam nyo mga kotsero, kung umuusad man yung national level peace talks, mukhang napaabagal naman. Kailan pa ba nila in-announce yan? December pa yata o last week ng November. Yung peace talks. Aba, hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari. So, ibig sabihin, hindi siya umuusad. Hindi siya umuusad. Ibig sabihin, mga kotsero, may hindrance. At alam naman na natin kung anong hindrance nun. Yung partido ng CPP-NPA.
Dahil ang gusto nila ipawalang sala lahat ng mga political prisoners, quote unquote. Pawalang sala daw silang lahat. Tapos bubagyan ng NTF-ELCAC, i-repeal ang Anti-Terror Act, etc. etc. Dami lang hiningi. Hindi pa man nag-uumpisa yung negotiation, sumihingi na, nagde-demand na sila. Ngayon mga kotsero, hindi natin masisisi si Irene Can kasi hindi naman siya taga dito eh. At saka kinukuha lang niya yung impormasyon niya sa mga nakakausap niya. Mukhang mas nagbigay siya ng panahon. Kailan lang ba niya kinausap ang gobyerno natin? Kailan lang ba nabalita na kinausap yung gobyerno natin? Diba? Neto na lang naman eh. 10 days siya nandito. So majority ng oras, saan niya ang binuhos? Sinong nag-host sa kanya? Sinong kinakausap niya? Hindi natin alam. Hindi pa natin alam. So malamang sa malamang yung kanyang yung kanyang opinion, yung kanyang report ay nanggagaling sa mga tainted sources. Sino yung tainted sources na yan? Yung mga nagpapanggap na human rights defenders. Sino yon? O di yung mga komunista. Si Risa. Kausap daw niya si Risa, sabi ni Kenichi. Kausap niya si Risa. Daming A eh. Risa! Diba? Doon nakabase yung kanyang information. Ngayon, kinausap niya yung gobyerno natin. Hindi natin alam kung kailan. Mukhang recent lang siya. Kailan siya umalis? Today. Ngayon siya umalis, Friday. So, meron siyang 10 days. Sa 10 days, kanino niya ibinuhos lahat ng oras niya? Hindi natin alam. So baka biased yung sources na nakuha niya. Tapos malamang sa malamang kakausapin niya yung gobyerno sa latter part na. So siguro mga last 2 days na ng biyahe niya. Ganun. Usually ganun naman yan eh. So ibig sabihin, bago mo pa makausap yung gobyerno, meron ka ng belief o meron ka ng pananaw na hinulma ng mga komunista. Diba? Sabi niya, I therefore recommend that the task force should be abolished. The abolition would not only address some of the most critical drivers of red tagging, quote unquote, but it could also allow this administration to modernize peace-building approaches. Yung mga mga mahilig yung gobyerno sa mga ganyang salita eh. Modernization, yan. Peace-building. Innovation. Mahilig yung mga gobyerno sa ganyang salitaan eh. But anyway, I would think na yung mga nauna niyang nakausap mga unsavory people. Unsavory sila. Yung mga komunista. Kasi sino lang ba lagi nagbi-bring up ng red tagging? Sila lang naman eh. Sino ba nagsasabing masama ang red tagging? Mga komunista lang din. Diba? Sila lang naman nagsasabi na masama ang red tagging eh. Sinabi ba ng batas na na masama mag-red tag? Wala. Kahit kalkalin nyo yung revised penal code, wala kayong makikita. Wala kayong makikita. Kailan lang ba nauso yung salitang red tagging na yan? Nung na-expose na yung grupo ng Makabayan Block sa CPP-NPA activities nila. Doon lang naman nauso yung salitang red tagging na yan eh. Nire-red tag kami. O ba't hindi nyo ipaliwanag yung activities nyo na konektado sa CPP-NPA? O diba? Hindi nila pinapaliwanag. Sinasabi lang nila, nire-red tag nyo kami. Doon lang naman nag-umpisa yan sa Pilipinas. And who cares actually? Ano ngayon kung komunista ka? Wala namang paki ang Pilipino kung komunista ka. Ang paki ng Pilipino, kung komunista ka na nga, nakikipagtulungan ka pa sa NPA. Diba?
Wala naman tayong pakialam kung komunista lang sila eh. Kung komunista lang kayo, walang pakialam ang Pilipino. Pero kung komunista kayo at nagre-recruit kayo ng mga kabataan para sa NPA, ay may problema tayo. Kung komunista kayo at tinotolerate nyo ang ginagawang revolutionary taxes, pangingikil, extortion ng NPA, ay may problema tayo. Kung komunista kayo at tinotolerate nyo ang panggagahasa ng mga kababaihan sa mga kampo ng NPA, ay may problema tayong lahat. Ganyan kayo eh. Tapos ang ilulusot nila, nire-red tag kami. Oh, come on. Stop with that BS. Don't play the victim. Hindi kayo biktima. Di ba? Ganun naman kasimple yan. Kaya ang sinagot, alam niyo yung sinagot ng ating NTF-ELCAC? ELCAC. Sabi natin. Anong sabi ng ating NTF-ELCAC? Irresponsible to abolish NTF-ELCAC right now. Yan ang sinabi ng ating National Security Council spokes, si Jonathan Malaya. Yan sinabi niya. Irresponsible ngayon yan. It's pointless. It's irresponsible. Bakit? Nananalo na tayo sa CPP-NPA eh. Titigil pa ba tayo? Responsable yan. Ito yung balita tungkol dyan. Philippine progressive lawmakers welcome UN Rapporteur Khan's call to abolish the NTF-ELCAC. The three-member Makabayan bloc has been the subject of red tagging by the task force. One of its members, Congresswoman Franz Castro, urges President Marcos to heed the recommendation. Sus, wag ka maiginig dyan kay Franz Castro. Also thank Khan for the release of her findings. It says the results are consistent with the situation faced by journalists, activists, and ordinary people on the ground. The Philippine... Wait, bago tayo magpatuloy. Parang nabasa ko dito kanina na nakausap daw ni Franz Castro si Khan. Wait lang. Tinan nyo to. Ito yung sinabi ni Khan. Tinan nyo. Ito to. During my various meetings with civil society, I heard again and again complaints about red tagging, terror tagging, which is the branding of people, of individuals, of groups of supporters, recruiters, and members of the Communist Party of the Philippines New People's Army. So dito pa lang mga kotsero, alam nyo na kung sino yung mga nakausap niya. Dito pa lang. Alam nyo na kung sino yung mga nakausap niya. We at the Makabayan Bloc are thankful for the chance to personally meet UN Special Rapporteur Khan to relay our concerns. So sila pala na ipag-usap. Sila pala ang kumumbinsi kay Khan. Syempre nga naman, mga kotsero, iisipin ni Irene Khan, ay mga kongresista to, mga congressmen to. Sila na yung nagre-reklamo, members of the Congress to. Mga lawmakers. Miss Irene Khan, it's a prank. Sana makarating sa kanya. Miss Irene Khan, it's a prank. You've been pranked by Franz Castro. It's a prank by Franz Castro. O syempre, dahil kaibigan nila si Franz Castro, si Karapatan, yun din ang sasabihin. So yun, tuloy natin. Activists and ordinary people on the ground. The Philippine government is urged by visiting United Nations Special Rapporteur to abolish its controversial anti-insurgency task force. Irene Khan spoke to the media Friday at the conclusion of her visit to the Philippines. The Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression says the NTF-ELCAC should be dissolved after it linked several personalities to the armed movement. Khan was in the country for weeks where she spoke to activists and government officials. She now urges government to continue making reforms to improve the country's rights situation.
there is clear evidence that red tagging and terror tagging are being practiced by security forces as part of their counterterrorism strategy. It intimidates and chills freedom of expression. It suppresses legal activism. It isolates and antagonizes those who are unfairly attacked, puts them in a vulnerable position, and undermines public trust in civil society and the media. There is an expectation that the government will build on the steps it has already taken to make more significant legal, policy, and institutional changes. And it is only by doing that it will reaffirm the image of the Philippines as a forward-looking, vibrant democracy committed to human rights and the rule of law. The Philippine National Security Council, meanwhile, opposes Khan's recommendations, at least for now. It says plans are underway to eventually transition the NTF-ELCAC to a peace and development body. Once the 11 remaining guerrilla fronts have been dismantled, then that will be the signal to transition to the National Task Force for Unity, Peace and Development. The other thing perhaps is may trigger pala. once a political settlement has been signed with the CPP, NPA, NDF, then that would require the transition of NTF-ELCAC to a body dedicated to unity, peace, and development. So may trigger pala. Buti na lang sinagot ng ating Mabilis ang sagot ng NTF-ELCAC ha. Pagkalabas nung sinabi ni Irene Khan, biglang after a few hours, nandyan na yung statement ng NTF-ELCAC. Mabilis sila ngayon. Buti naman. Buti mabilis yung statement nyo, guys. Sana ba? Ito yung statement nila eh. Yan. Yan. Statement of National Security Advisor Secretary Eduardo Año. Sabi, ito sa pangalawang paragraph. We are already at strategic victory in our campaign against the CPP, NPA, NDF, and to turn back now will be counterproductive and would render moot the whole of nation approach that have been very successful in breaking the back of the CPP, NPA, NDF in the past 11 years. The fact remains that the communists are not yet finished. Hindi pa talaga sila tapos. Hindi pa sila ubos. There are still 11 weakened guerrilla fronts across the country and with some 1,500 armed regulars seeking to overthrow our democracy and the duly constituted government and wreaking havoc and terrorism in the countryside. See? Naisama kaya ni Amir Khan, ni Irene Khan, yung statement na to? Itong paglilinaw na to sa kanyang recommendation? I don't think na-consider niya to. I don't think na-consider niya to. If the issue is red tagging, the NTF-ELCAC does not encourage nor support red tagging. We wish to underscore again the Marcos administration has not issued any law, rule, or policy instrument that implements red tagging or even uses the word red tagging. The term has no basis and cannot be attributed to any current government policy, program, or activity. Ayun, kasi na-prank ka tuloy, Irene Khan. Ba't kasi si NTF, si Frank Castro na mong kinausap. Eto, pinangalanan tuloy sila. Nonetheless, if there are persons who are aggrieved, they have numerous legal remedies instead of going to media. They can always go to court and file cases for those they consider responsible for libel, oral defamation, or whatever cases that the NUPL, Karapatan, Flag, and their allied organizations can think of. Pinangalanan tuloy. Baka ito yung mga nakausap ni Irene Khan. Si NUPL, si Karapatan, tsaka si Flag. Baka ito. Yung mga nakausap nila. Hindi mag-file sila ng libel, di ba? Once all guerrilla fronts have been dismantled, hopefully this year, the NTF-ELCAC intends to transition to the NTF Unity, Peace, and Development, but not
a day sooner. Ay, good job. Good job kayo dyan, sir. We have relayed this position to UNSR Irene Khan during the exit conference this morning and we hope she will consider this in her final report. Parang mainit yung usapan nila Irene Khan kanina umaga. Mainit yung usapan nila, guys. Di ba? Grabe. Parang may parang may Diyos ko, mainit yung usapan nila kanina. Pero tama lang naman yun. Tama lang naman yung yung kanilang ginawa. Tama lang yun. Sagutin nila according dun sa direksyon ng bansa. Di ba? Huwag tayong, sa China lang tayo papalag? Di pwede. Sa lahat. Sa lahat ng mag-a-attempt na diktahan tayo kung saan tayo papunta. Hindi pwedeng China lang. Kailangan sa lahat. Ganun yun. So tama yan. Tama yung ginawa ng National Security Council na yan. Good job sa inyo lahat. Palakpakan. Palakpakan. So ang trigger mga Kojero para mag-transition si NTF-ELCAC into the NTF Unity, Peace and Development. Ano lang magiging nila? UPD, NTF UPD na siguro mangyayari dyan. So, yun. Ang trigger nila, dalawa. Una, pag nawala na yung 11 na natitirang guerrilla fronts, which ang target nila is this year. So, yun. Tapos pangalawa is kapag pipirma, syempre wala ka ng guerrilla fronts, papalag ka pa ba? Kung pipirma ang tawag dito, ang CPP, NPA, NDF doon sa peace resolution. So, yun ang trigger nila, which actually makes more sense. It makes more sense. Tapusin yung laban, hindi yung mananalo ka na tapos atrasan mo pa. Diba? Nanalo ka na, atrasan mo pa. Anong katangahan yun? Imagine kung si PBBM nitong tumakbong presidente tapos nakita niya na lamang siya. Tapos nung matatapos na yung bilangan, biglang sinabi, I withdraw. I withdraw from the election. Sorry, hindi na ako. Ayoko magpresidente. Ganun yun. Ganun. Ang pangit, di ba? Siya yung nag-concede, hindi si Lenny. Imagine niyo kung gano'n yung nangyari. Ang pangit, di ba? So, yun. Tama lang yun. Tapusin yung laban. Lalo na, nananalo na ang bansa laban sa CPP-NPA. Diba? Good job. Good job. So, hayaan natin opinion ni Amir Khan. Amir Khan. Si Gary yun. Si Amir Khan. Si Irene Khan. Hayaan natin opinion niya. Hindi naman natin kailangan makinig sa kanila eh. Diba? Hindi naman natin kailangan makinig sa kanila eh. Huwag niyo pong kalimutan mga Kochero, ang Pilipinas is a sovereign state. Ibig sabihin, tayo lamang mga Pilipino, hindi gobyerno. Take note. Pilipino, hindi gobyerno. Tayo lamang mga Pilipino ang may kapangyarihan na diktahan kung saan pupunta ang ating bansa. So, yun. Bahala sila sa buhay nila. So mga Kochero, hanggang dito lang po muna tayo for today. Ayan, maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa ating Coach Jarrett YouTube channel. At paki-follow na rin po ang ating Facebook page. And I'll see all of you in our next Coach Jarrett Live. God bless you everyone and see you next time. Bye!